Nagbunga agad oh. Malabo ba? Walang diferensya ang mata mo. Ang totoo, ang pera ang wala sa'yo. Matamis din, matamis. Ngayon, ito ang eksperimentohan natin. Paano natin to bubuhayin at ibobonsai. Alam mo ba kung paano ka agad magkakaroon ng bonsai? Bumili ka. Ako si Mubuano, at kung bonsai lover ka, isubscribe mo ako, mag-follow ka. At isishare ko sa iyo ang mahigit 15 years kong experience sa bonsai hobby. Last time, kung matatandaan ninyo, ang kinuha natin, ang dapat kukunin natin ay mulberry. Kaya lang, nakita natin yung melendres, no? Maganda. Ngayon, tutuluyan na natin yung cuttings ng mulberry. Hindi natin kukunin yung pinakapuno ng mulberry kasi, tingnan niyo, ipapakita ko sa inyo. Ito yung isa. Ayan. Yan yung tinanim natin yan. Tapos, ayun yung dalawa. Ayan. Ang lalaki na nito, oh. Ang laki ng puno niyan. Ang kukunin lang natin ay cuttings lang. Maasim-asim yun. Pero yung mga itim na, katulad nito, ito. Yan. Matamis na, sarap. Ang nakagandaan ng mulberry, no? Pag binonsai mo to, maasim. Pag binonsai mo to, mamumunga, di ba? Fruit bearing yan eh. Ngayon, ipili lang tayo ng isang potensyal na parte ng sanga na pwede nating gawing bonsai. Yan, putulin natin dyan itong part na to. Sinasuggest ko sa inyo na kung baguhan kayo sa pagbubonsai, itong species na mulberry ang isa sa pagpraktisan nyo. Bukod sa napakadaling buhayin, ma-enjoy nyo pa yung bunga nito. Nahulog yung camera, no? Buti na lang, sa putik lang. Wala pa naman tayong pamalit pa nito. Anyway, balik tayo sa mulberry. Ito nga palang mulberry, masustansya din, sabi ng mga nag-aral ng tungkol sa mga plants, no? At isa nga ito sa pwedeng mga parang herbal medicine. Yung dahon daw at saka yung ugat, pakuluan, nakakagaling. Pag pinitas mo yung medyo half red, half black, ganon, medyo maasim-asim yun. At yung talagang medyo red pa ay talagang maasim. Ayan o, para na tayong goat dyan o. Hindi naman masyadong mahirap kunin, pero parang mahirap na din, no? Nagkanda, sabit-sabit pa nga. Kahit na naputol na natin. Pero ganun talaga, patyagaan. Hindi naman natin ito makukuha kung hindi natin tsatsagain. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Pag may nilaga, may tinga. Yun, nakuha din natin, no? Sumabit eh. O, ayan. Ngayon, ito ang eksperimentohan natin. Paano natin to bubuhayin at ibobonsai itong cuttings ng mulberry. Tara, itanim na natin. Sa pag-workshop ninyo, titignan nyo mabuti yung materyales, no? Yung pinaka magiging posisyon niyan. Siyempre, kung anong bonsai style ang potential na ma-develop mula dyan sa nakuha mong materyales. Para kapag pinuputol mo na yung mga sanga, alam mo kung alin yung mga dapat na putulin. I-observe mo rin yung mga nodules, yung mga parang yung pinaka-potential na tutubo yung sanga. Katulad yan, kung makikita mo, ayan o, puputulin natin yan dyan kasi in-expect natin tutubo yung dun sa may parte na yun. Basta ang pinaka-basic tip ko sa inyo, ang pinaka-mahalaga sa bonsai material ay mabuhay. Basta lagi dapat mabuhay. Kasi yung bonsai style, pwedeng mag-iba yan eh. Along the way, di ba? Or along the process, no?
Kasi makikita mo kung saan ang mga shoots lumitaw. Siyempre, doon naman wala ka naman magagawa kung hindi doon mo sundan yung pinaka-bonsai material. Unless mag-grafting technique ka, di ba? Ako naman kasi para sa akin, ayaw kong laging gumamit ng mga technique na yon, yung mga parang dinesign mo na talaga yung halaman. Ang gusto ko, medyo may pagka-natural pa rin, 'di ba? Pero kung kailangan kasi minsan, pwede nating gamitin 'yon. Pero hindi yung katulad nung napapanood nung iba, yung kasi iba trip nila 'yun eh. 'Yun ang gusto nila, 'di ba? Yung parang i-design na nila sa ganung itsura yung bonsai na binuhay nila. Eh ako, ang gusto ko, yung sayaw ng sarili, nung puno na nakuha natin, ang ma-improve. Yun ang ma-develop, yun ang ma-train. More on natural kasi ang gusto ko. Ayoko yung parang mga salamat po doktor, kumbaga sa tao, na maraming mga advance na technique na ginagamit. Kasi dapat lumitaw na parang sariling diskarte ng puno na tinetrain lang natin, ginaguide lang natin para makatotohanan ang dating nung pinoproject niya nung bonsai natin. Pero kayo, kung gusto ninyo yon, marami kayong mapapanood na video na mga grafting technique at saka yung iba pang mga advanced technique sa pagbobonsai. So, natapos na natin ito na maitanim at dinilig natin, maganda naman ang drainage. Siguraduhin nyo lagi na maganda yung drainage ng ating bonsai material na tinetrain. Eto na, and after 2.5 weeks, ayan, tumubo na, no? Ang galing. Madali lang talagang tumubo ang mulberry, di ba? At talagang ito, ang daming inilabas na mga sanga, oh. Nakikita nyo? Di ba? Tapos gusto kong ipakita sa inyo yung ipoproject natin dyan na yung future projection na gagawin natin sa bonsai material na yan. Yan, at gagawa ako ng drawing. Ayan, nakikita nyo ba yan? Yung parang uod na gumagalaw. Ayan, no? Diba? Drawing yan. Baka akala nyo uod yan. O, diba? O. Pagpasensyahan nyo na yung drawing ko sa editing app na yan. Ayan, no? At ang gusto ko lang naman dyan ipakita sa inyo kung ano ang pwedeng maging future design o style nito. Informal upright ang pwedeng design o bonsai style nitong mulberry bonsai material natin na to. O ayan o, nakita nyo, di ba? Yung mga itim-itim na yan. Ang ganda ng drawing, no? Mga after 6 months kasi, yung nakikita ninyo yan na materials na yan, iaangat pa natin yan eh, ililitaw natin yung ugat, no? Para makita natin yung pinakabuo nung base niyan. Doon pa lang natin yan makikita. Ang pinakamaganda ngayon na nangyari, ayan o, buhay na buhay at meron pang bunga o. Nakikita nyo yan? May bunga na. Hindi pa nga lang hinog, kumbaga. So, abangan natin ang development ng mulberry na to. Ito ay cuttings lang at maganda naman ang naging resulta. Nabuhay natin at gayahin nyo lang yung ginagawa natin dito paulit-ulit. Mamamaster nyo rin yan. At kung umabot ka hanggang sa parte na to ng video, maraming salamat sa'yo. At mag-subscribe ka na. Maraming salamat ulit. Mabuhay ka hanggat gusto mo.